Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang poong mahal na Nazareno. Mga kapatid, ang dakilang plano ng Diyos Ama sa ating lahat ay tayong lahat na Kanyang pinakamamahal na anak ay mailigtas. No? Na sa huli ng ating buhay, tayo ay makapasok sa kaharian na hinanda sa atin ng Amang sa langit. Upang maisakatuparan ang dakilang plano ng pangkaligtasan ng Diyos Ama sa ating lahat, isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak, walang iba, si Jesus. No? Kaya nga sa pamamagitan ng pagpakasakit, pagkamatay ni Jesus sa krus, ito'y tanda na mahal tayo ng Diyos Ama upang tayong lahat ng mga makasalanan ay makapasok sa kaharian na hinanda niya sa ating lahat. Kaya napakabuti ng Diyos, no? Hindi niya tinitingnan ang ating mga pagkakasala, kung gaano man kalaki, karami. Ang Diyos Ama ay nananatiling tapat sa Kanyang ipinangako sa atin na tayo ay Kanyang iligtas. Katunayan nga po yan, no? Isinugo niya ang Kanyang anak na si Jesus, ang poong mahal na Nazareno, upang sapitin ang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus. Kaya nga po sa Ebanghelyo na narinig natin ngayon, si Jesus kasama ang Kanyang mga alagad ay pupunta sa bayan ng Jerusalem upang doon maisakatuparan ang plano ng pangkaligtasan ng Diyos. Doon sa Jerusalem, sasapitin ng ating Panginoon ang pagpapakahirap, pagpapako, at mamatay sa krus upang tayong lahat ay maging karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng ating Ama sa langit. No? At bago pa man pumunta sila sa Jerusalem, sila'y napadaan muna
sa isang bayan ng Samaria, no? Na kung saan upang ang ating Panginoon at ang kasama ng kanyang mga alagad ay makapahinga, no? Dahil mahaba ang kanilang nilakbay. Pero hindi sila tinanggap doon ng mga Samaritano, no? Dahil ang mentality ng mga Samaritano, ito'y mga Hudyo, no? Kaya sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong alitan na ang mga Hudyo at mga Samaritano, hindi mo sila pwedeng pagsamahin, no? Kaya ganoon na lang ang kanilang, ganoon na lang po ang hindi nila pagtanggap sa ating Panginoon at kasama ng kanyang mga alagad. Kaya nga, galit na galit ang alagad ni Jesus na si Santiago at si Juan, no? Dahil hindi sila tinanggap ng mga taong ito. Kaya nga sinabi ng mga alagad ni Jesus, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Pero ano ang tugon ng ating Panginoong Hesus, no? Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Oh? Kaya po mga kapatid, makikita natin sa katauhan ng ating Panginoong Hesus, no? Ang kanyang napakalawak na pagkaintindi sa lahat ng tao. No? Hindi niya pinipili kung sino ang kanyang ililigtas. No? Hindi lang yung mga Hudyo na mga piniling bayan ng Diyos, kundi lahat, no? Pati mga Samaritano. No? At yun naman po talaga ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, hindi lang sa isang lahi ng mga Hudyo, kundi sa ating lahat. No? Pero hindi ito naiintindihan ng ibang tao. Ganun pa man, ang Diyos ay nanatiling tapat. No? Nanatiling tapat sa pagmamahal sa ating lahat. No? Kaya nga sinapit niya ang pinakamasaklap, ang pagpapakasakit, pagpapako sa krus, upang tayong lahat, no, na mga makasalanan ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. No? Kaya po mga kapatid, sa buhay natin, ito'y ating ipasalamat sa Diyos. No? Kaya nga, buong kababaan tayong magpasalamat sa Diyos. Huwag maghinaan ng loob. Huwag mawalan ng pag-asa kung tayo man ay nalukmok sa kasalanan. Palagi tayong bumangon, magbalik loob sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tayo sinukuan. No? Hindi niya tinitingnan ang ating pagkakasala. Tinitingnan ng Diyos tayong lahat na kanyang pinakamamahal na anak. No? Kaya tayo rin sana ay magsumikap na lumapit sa Diyos, na may kababaang loob at humingi ng kalakasan, biyaya, upang mapaglabanan lahat ng mga tukso na ito'y hinahatak tayo palayo sa ating Ama. No? At huwag mawala ng pag-asa kung sa tingin mo sa sarili mo ay nalugmok ka na sa kasalanan. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na bumangon, mag-umpisa uli, lumapit sa Kanya. Upang sa huli ng ating buhay, tayo ay karapat-dapat
sa kaharian na hinanda sa atin ng Diyos Ama. Muli po mga kapatid, humingi tayo ng biyaya, kalakasan na mula sa Diyos na mapaglabanan natin lahat ng mga tukso, pagsubok, at lumapit ulit tayo sa Diyos na may kababaang loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. No? At sa huli, huwag po nating kalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. No? Na ibinigay niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay. Hindi niya tinitingnan ang kanyang pagka-Diyos. Bagkus, inalay pa rin niya ang kanyang buhay upang tayong lahat ay mailigtas. Kaya let us thank the Lord. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig at walang hanggang awa na palagi niyang ipinamalas sa atin araw-araw. Amen.